I'm sorry to say I've been watching this president pero I don't see an improvement of the lots of Filipinos. Oo, napababa nila ang bigas sa 29 pero seriously, aging alarming, na-alarm ako dahil hindi mo nararamdaman ang pamahalaan sa mga issues na importante sa Pilipino. Ang akin, napakahalaga, nasa na yung action plan? Tigilan na natin yung mabulaklak na pananalita. Nasaan yung action plan? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang sinasabi nga niya ng presidential communication, sinabi rin ni President Bongbong, I guess nandun siya sa Dama, no? Tapos na interview, sinasabi niya ang kanyang magsasabihin daw doon, yung update to uplift the Filipinos, the lives of the Filipinos. Sabi rin doon ay ito nga yung pag-improve daw ng ekonomiya, i-address ang criminality at ang mga social problems, no? So sa inyo, Miss Malu, alin ho ba pag sinabi niya nga i-update niya o yung mga achievements niya sa mga nakita nyo nitong past year? Kasi yearly naman yan hindi ba? So, hindi na kailangan pag-usapan pa yung dati kung tapos na. So, ano yung nandito tayo sa third? Anong nakita nyo this year? Anong achievements ng Pangulo? Well, I'm sorry to say I've been watching this president pero I don't see an improvement of the lots of Filipinos. Oo, napababa nila ang bigas sa 29 pero seriously, aging stock ang ibibigay mo sa marginalized sector. Bakit hindi mo kunin doon sa smuggler at sabihin mo, maganda yung bigas na yan, akin na, ibibigay ko doon sa marginalized. Una. Pangalawa, hindi ko nakikita ang Build Better More. Walang nasisimulan, kung may napapatuloy, no? Bakit ko sinabi yon? Kasi yung budget na-captive ng Kongreso. Saan ka naman nakakita ngayon na ang PhilHealth na 90 billion, gusto nilang kunin at ilagay sa unprogrammed fund na popondo sa pork barrel nila. Hindi ba maling-mali yun? Kasi para contribution yun ng mga members ng PhilHealth. Tapos yung contribution na yan, ay ang health napaka-importante yan kasi kung ang mga Pilipino ay hindi healthy, paano ka magtatrabaho? Paano di ba? Maraming mga issues tungkol sa ekonomiya kung ang health ay magiging issue. Hindi ko rin nakikita sa foreign policy kasi nagsimula tayo na laban-laban at parang magkakaroon na tayo ng gera, biglang pinatahimik. Tapos nagkaroon tayo ng reciprocal access agreement with Japan na hindi naman natin kinonsulta o nasabihan man lang ang ASEAN. Hindi ko rin nakikita ang transportation, lahat ng Pilipino dumadaan sa traffic, dumadaan sa magulong daanan. Hindi ko rin nakikita ang peace and order dahil maraming, yung mga batang nawawala, yun dapat tugunan yun eh. Ano ba yan? Nagbebenta ng organ? Ang daming nawawala yung missing persons, yes. Yes. So alarming, na-alarm ako dahil hindi mo nararamdaman ang pamahalaan sa mga issues na importante sa Pilipino. Certainly, ang investment, pag pumunta tayo dun sa investment, 28% lang ang nagpakatotoo sa lahat ng pinuntahan niya. Nakailan ba siya? 17, 18, 3? Yeah. Sunod-sunod, no? Okay, I'll just go also, no? Kasi, ang sinasabi nga niya, parang ang dating pangangamusta, no? Sa bawat sektor, sa mga lipunan. Ngayon, do you think, Mr. Kia, it's very important, lalo na binanggit yung criminality, hindi ba, social issues, sa tingin mo kailangan, it's very crucial now that he makes a stand na hindi yung parang
dilly-dally type. Like, for example, what is your stand about Pogo? Dapat masagot niya doon ng straight. Yung tungkol sa ICC, ngayon sabihin mo na, WPS, sabihin mo na, saan tayo? Ano ba tayo? Diba? Do you think na itong SONA na to, napakahalaga na magkaroon ng klaro na maiintindihan ng lahat ano ang stand? It's like parang saying, just answer yes or no. Diba? Parang ganon. Do you think it's na sagutin na lahat ito ng mataintimang klaro? Alam mo, ma'am, kasi itong Pangulong ito, napakagaling sa rhetorics. Mabulaklak ang pagsasalita. Ang hinahanap ng Pilipino ay aksyon. Ang hinahanap ng Pilipino ay desisyon. Lalong-lalo na sa ekonomiya, sa sahod, sa trabaho, sa inflation. Diba? Ang hinahanap ng tao, gumawa ka ng mahihirap na desisyon para sa amin. Sa tingin ko, hindi mo... Saka paano niya, like for example, as you said nga, the inflation, mga ordinaryong Pilipino, banggitin mo mga inflation, economy, and GPA, kung anong mga ganyan, hindi naman na maintindihan. Ang kailangan maintindihan tumataas ang kuryente. Anong gagawin natin? Yeah. So do you think dapat yung medyo yung speech niya is yung tumaas tayo ng kuryente, ganito kataas, hindi ba? Nakita naman natin, pag break down mo, my God, pag 500 kilowatts na gagamit mo, 1,000 plus ang dagdag nun. Ma'am, so di ba dapat sa tingin ninyo, gagawin niya ngayon yan? Because sabi niya, all sectors, para niya yung pangangamusta, at mahatid niya yung kanyang mensahe. Ganun yung dating ng kanyang plano sa SONA. Alam mo, siguro ang isang accomplishment niya, umikot siya. Hindi ko alam kung natuto siya, nakita niya yung ground, di ba? Umikot siya dahil nag-distribute sila ng ayuda. Pero nakita ba niya yung sitwasyon ng mga tao? Hindi nga yan tumitigil sa isang lugar na makikita mo ang tao nag-uumpok dahil security reasons. So, ang akin, napakahalaga, nasa na yung action plan? Pigilan na natin yung mabulaklak na pananalita. Nasaan yung action plan? Pagsabit ng budget, anong ibig sabihin? May 6 trillion tayong hinihingi sa taong bayan. Anong ibig sabihin nun? Saan mo gagastusin? Paano mo gagastusin? Ia-allow ba niya ang program fund? Yan, yun, yung mga ganon. Yung issues ngayon, sagutin yung diretso. What is your stand regarding the program plan na kinuha sa sobrang pera? Sagutin niya, tama ba o mali? Para alam ng tao kung anong stand ng presidente, di ba? Oo. At saka alam ng tao paano siya i-judge sa susunod na SONA. Kasi kung SONA to SONA, ang nakikita lang natin, ang gagaling na speeches, ang gagaling na delivery. I mean, optic-wise, he might end up to be the best. But at the end of the day, nagbago ba buhay ninyo? Or lumala, oo. Is it important, do you think na, kasi di ba, yung budget ng 2025, no? Medyo malamang, taas na naman, shoot up na naman tayo, hindi ba? Do you think dapat bilang head ng bansa, in a way, dapat ma-defend mo, bakit, hindi ba? Oo. Dapat ba niya sabihin kung ano talaga, nako, tumataas tayo ng ganito kataas kasi ganito. Do you think kailangan sabihin niya yun? Nasa kanya nang galing, di ba? Iba yung sa presidente yung bibig ang nanggagaling ang mga salita. Oo. Kasi ang daming mga sinasabi, pero hindi naman siya nagiging accountable at transparent sa mga desisyon. So, diyan na lang sa budget, kasi yan, yearly natin pinag-uusapan. Ia-allow na naman niya ba itong unprogram fund? Ia-allow na naman ba niyang maalis ang counterpart funding para sa foreign funded projects? I mean, these are really crucial decisions kasi it means liliit ang pondo para sa taong bayan at sa mga proyektong ang multiplier effect sa economy ay mataas. At lalaki ang pondo pupunta sa politiko. Yun na lang ba talaga tayo? Yan ang inaano ng mga mamamayan ma'am. Talagang saan ba napupunta ang mga pera? Meron bang mga corruption na nangyayari? Sorry, ganun talaga mga tanong, hindi ba? So, kailangan ma-address at mapatunayan mo para
tumahimik kasi 3 years na, no? Hindi na to 1 year na 3 sabihin nating liway. Wala nang ganun, di ba? Balik ko muna kaya partner Adman. Opo. Yes, Prof. Napag-usapan nga natin kasi itong administration na ito, ano na siya 2 taon na, nakatapos na ng 2 taon. And nakita natin dito sa mga survey ng mga kilalang survey firms, kagaya ng Publicus Asia at itong Pulse Asia, nakita natin kung ano yung mga nangunguna na gustong tugunan ng taong bayan sa gobyerno. Ito pa rin yung mga nangunguna 2 o 1 taon na ang nakalilipas. Mas tumaas pa nga ang percentage dun sa kanilang hinaing na ito. So kumbaga, hindi ramdam ng taong bayan ang ginagawa ng gobyerno kasi bakit puro ganito na lang. Tumaas pa nga yung kanilang hiling dito na tugunan. So, itong upcoming na SONA ng Pangulo, napaka-crucial ito. Dapat, kumbaga, sabihin natin, magpakatino ka sa SONA mo kung mambobola ka na naman ba dyan o hindi. Kasi alam namin, ganito ang sitwasyon ng ating bansa sa nakalipas na 2 taon. At malaking ito, lalo na sa side ng taong bayan na makikinig at magbibigay ng grado sa Pangulo kung aaminin ba niya na merong ganito or patuloy pa rin siyang magpapalusot, gagamitin yung mga mabulaklak niya na mga salita. Prof. Oo, alam mo, siguro ang isang salita lang dyan, magpakatotoo ka na. Kasi kung nahihirapan ka, maintindihan ng taong bayan. Diba? Malay mo, this can be the moment na pwede magkatulungan. Pero, ang pagtutulungan, hindi yan paggamit. Diba? Hindi yan pambubudol. Yung word na budol, pumunta na sa political lexicon natin eh. Ano ba yung budol? Panloloko. So sa tingin ko, dapat, I would suggest na si Mr. President should unburden himself to the Filipino people and tell us what's wrong. Kasi alam mo, napakahirap magkaroon ng second chance sa politika. Lahat ng Pilipino, lahat ng bumoto sa kanya, binoto siya dahil sa promiso ng isang Marcos. Image ng tatay niya, accomplishment ng tatay niya, hindi na nga tiningnan kung anong kakulangan. Pero ano nangyari after 2 years? Hindi pa naman huli. Pero hindi dapat ito tungkol sa oligarko, hindi ito tungkol sa mga elitistang kaibigan niya, hindi ito sa party-party at kung ano pa. Ito ay pagtatrabaho ng talagang daigdig na pagtatrabaho para sa mga